we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Posibleng sa Mayo isampa ng Ombudsman ang kasong plunder o pandarambong kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. We're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Ang kaso ay may kaugnayan sa flood control projects, batay na rin sa pagsusuring ginawa sa national budget noong 2024 at 2025. Kumbinsido si Ombudsman Crispin Remulla na may nangyaring sabwatan kaya posibleng madagdagan pa ang mga makakasuhan sa anomalya. Hindi lang mga opisyal ng Department of Budget and Management kundi maaari pang balikan noong panahon ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Naniniwala si Remulla na may nangyaring sabwatan sa anomalya. Actually, narinig nyo na yung istorya. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. Sa minority report na nilagdaan ng 6 sa siyam na minority senators sa investigasyon ng flood control anomaly, sinabi ng mga ito na maaaring may pakikipagsabwatan si Romualdez sa mga tiwali o lubhang nagpabaya sa kanyang trabaho bilang pinuno ng Kamara sa issue ng multibilyong pisong corruption scandal. Isinangkot naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si Escudero. Kapwa itinanggi ni Romualdez at Escudero ang alegasyon. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, inirefer ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga dokumento at testimonya sa issue ng flood control anomaly patungkol kay Romualdez. Sa naunang referral, walang konklusyon ng guilt o liability ang ahensya laban sa dating speaker. Pero sa pagtatapos ng trabaho ng ICI nitong Marso, nilinaw nitong hindi paglilinis sa pangalan ni Romualdez ang referral. Sa halip ipinaubaya daw nito sa Office of the Ombudsman ang pagpupursige ng investigasyon at pagsusulong ng kaukulang kaso batay sa magiging resulta ng fact-finding inquiry nito. Sa ngayon ay wala pa ring nabubuong committee report ang Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control anomaly. Nabinbin pa ang pagpapatuloy sana ng pagdinig kung saan inimbitahang dumalo si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson na nagbunyag sa mga questionabling flood control projects sa Ilocos Norte. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, hindi maaaring isagawa ang pagdinig kung hindi magsusumite ng affidavit si Chavez. Hinihintay ng publiko ang pangakong may malalaking isdang mananagot sa katiwalian. Kaya naman binabantayan ng mamamayan ang pangakong ito o baka naman scripted lang at walang mangyayari. Ako si Weng de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.